Ang nakakapasong init ng katanghalian sa Quezon City ay biglang naging isang bangungot ng si Maria Clara Santos, isang ordinaryong mag-aaral sa senior high school na mas kilala bilang Ria, ay tumuntong sa presinto ng pulisya para lamang kunin ang kanyang motorsiklo. Hindi niya alam na sa likod ng mesa ng traffic violations, naghihintay ang isang malaking pulis na nagngangalang Pedro De Leon. 20,000 piso, pananakot at isang malakas na sampal. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay magpapatahimik sa buong kapulisan. Tanghali tapat. Ang sikat ng araw ay parang mga karayom na tumutusok sa balat. Mula sa labas ng gusali ng presinto, ang ingay ng mga sasakyan sa kahabaan ng EDSA ay humahalo sa sigawan ng mga nagtitinda sa bangketa. Sa gitna ng magulong tanawin, isang dalagita na nakaunipormeng puting bestida at asul na palda ang dahan-dahang pumasok sa pintuan. Ang pangalan niya ay Ria. 18 taong gulang. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, mayroong halong pag-iingat at matibay na paninindigan. Mahigpit niyang hawak ang isang asul na folder na naglalaman ng traffic violation ticket at ang resibo ng bayad multa na katatapos niya lang asikasuhin sa bangko. Ang hangin sa loob ng presinto ay maalinsangan. Ang isang lumang electric fan sa kisame ay mabagal na umiikot, nagkakalat ng pinaghalong amoy ng papel, 3 in negatibo, 1 na kape, at alikabok. Huminto si Ria sa harap ng mesa ng desk officer. Huminga siya ng malalim bago magsalita sa isang magalang ngunit malinaw na tono, "Magandang hapon po, sir. Kukunin ko lang po sana yung motor ko na na-impound kahapon." Ang pulis sa mesa, na abala sa pagsusulat sa isang malaking logbook, ay sumulyap sa kanya ng walang anumang ekspresyon. Ang tingin niya ay blanko, tila sanay na sa walang katapusang pila ng mga mamamayang dumarating araw-araw. Walang gaanong salita, sumagot ito ng maikli, "Akyat ka sa second floor, hanapin mo si Sergeant De Leon." Ang tono niya ay tamad at walang karagdagang paliwanag, at agad siyang yumuko pabalik sa kanyang mga papel. Tinitigan siya ni Ria ng ilang segundo, umaasang makakita ng kahit kaunting kabaitan o direksyon, ngunit wala. Tumango na lamang siya ng marahan at tumalikod patungo sa hagdanan sa kaliwang bahagi ng silid. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit tiyak sa malamig na sahig na semento. Sa hagdanan patungo sa itaas, mas tahimik ang paligid. Ang ilaw na fluorescent ay andap-andap. Ang pintura sa mga dingding ay natutuklap na sa ilang bahagi. Mas hinigpitan ni Ria ang hawak sa folder. Hindi niya alam kung sino si Sergeant De Leon o kung paano ang magiging proseso ng pagkuha ng kanyang motorsiklo. Ang alam niya lang ay nagbayad na siya ng multa ayon sa batas at dumating siya ng may tamang intensyon. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang pag-akyat niya sa ikalawang palapag ay hindi lamang para kunin ang isang motorsiklo, kundi simula ng isang pagsubok na mas mabigat pa sa ordinaryong usaping trapiko. Ang hagdanan patungo sa ikalawang palapag ay makitid at malungkot. Bawat hakbang ni Ria ay lumilikha ng maliit na alinggaw sa mga dingding na naninilaw at bakbak na ang pintura. Mas mainit ang hangin sa itaas, kaya't nagsimulang mamuo ang pawis sa kanyang sentido. Huminto siya sandali sa gitna ng hagdan, tumingala ng may kontroladong paghinga. Ang asul na folder sa kanyang kamay ay nanatiling mahigpit na hawak, na para bang ito ang tanging niyang kakampi sa isang sitwasyong hindi pamilyar. Walang ibang pulis sa paligid. Tanging ang langit-ngit ng lumang bentilador sa dulo ng pasilyo ang maririnig. Ang lahat ay masyadong tahimik para sa isang presinto ng pulisya. Nagpatuloy siya sa pag-akyat, maingat ngunit desidido. Bawat baitang ng hagdan ay tila gumagabay sa kanya, patungo sa isang bagay na hindi pa niya naunawaan. Wala siyang kahit katiting na hinala na sa likod ng isa sa mga pinto sa itaas, may isang taong naghihintay sa kanya. Hindi para tumulong, kundi para samantalahin ang kanyang posisyon bilang isang ordinaryo at tila mahinang mamamayan. Tumingin si Ria sa unahan, pilit inaalala ang bili ng kanyang ama bago siya umalis ng bahay. "Anak, kapag bayad na sa resibo, huwag kang papayag na hingan pa ng iba." Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan at lalong nagpatibay sa kanyang mga hakbang. Pagdating niya sa ikalawang palapag, masiksik ang hangin. Ang pasilyo ay mahaba, na may ilang mga pintuan ng opisina na bahagyang nakabukas. Mula sa isa sa mga silid, narinig niya ang malakas na halakhak ng isang lalaki, kasabay ng masangsang na amoy ng sigarilyo. Dahan-dahan siyang lumapit, tinitingnan ang nakasulat sa karatula ng pinto,
Traffic Enforcement Unit, Impounded Vehicles. Dito nga dapat ang lugar kung saan niya kukunin ang kanyang motor. Kumatok siya ng marahan, sinusubukang manatiling magalang. Permiso po, kukunin ko po sana yung motor na Honda Beat na na-impound kahapon, sabi niya mula sa labas. Walang sumagot. Tanging ang tunog ng isang upo ang inusog mula sa loob. Makalipas ang ilang segundo, isang malalim na boses ang sumagot, pasok. Lumunok muna si Rhea bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Hindi niya lubos na alam na ang maliit na hakbang na iyon papasok sa silid ang magiging simula ng isang malaking problemang hindi niya kailanman inakala. Pagbukas ni Rhea ng pinto, ang hangin sa loob ng silid ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Makapalang usok ng sigarilyo na bahagyang nagpalabo sa kanyang paningin. Ang silid ay makipot na may isang malaking mesa sa gitna, ilang mga kinakalawang na upuang bakal, at mga bunto ng folder na nakakalat sa isang sulok. 3 pulis ang nakaupong nagpapahinga sa gilid. 2 sa kanila ay naninigarilyo habang mahinang nagtatawanan na para bang walang mahalagang ginagawa sa lugar na iyon. Sa gitnang upuan, isang lalaking malaki ang katawan, malapad ang dibdib at maskulado ang mga braso, ang nakasandal ng kampante. Lukot ang kanyang uniforme. Ang buton sa itaas ay nakabukas at ang kanyang mukha ay matigas. Siya si Sergeant Pedro de Leon. Mula sa paraan ng kanyang pagtingin, malinaw na siya ang naghahari sa silid na iyon. Sinundan ng kanyang mga mata ang bawat hakbang ni Rhea na nag-aalangang pumasok. Ikaw ba yung kukuha ng puting motor? Ang tanong niya, malalim at malamig ang boses. Isang tanong na may halong kayabangan. Opo, sir. Heto po ang tiket at ang resibo ng bayad, magalang na sagot ni Rhea habang iniaabot ang asul na folder. Sinubukan niyang magmukhang kalmado kahit naramdam niya ang bigat sa atmosfera. Tiningnan ni De Leon ang folder ng isang saglit lamang at ibinalik ito nang hindi man lang binubuksan. Kung gusto mong mabilis na mailabas iyang motor mo, may processing fee, sabi niya ng kaswal. Sinamahan niya ito ng isang ngiti na hindi pala kaibigan. Natigilan si Rhea, sinusubukang tiyakin kung tama ba ang kanyang narinig. Processing fee po, sir. Ano po yun? Maingat niyang tanong. Pinatay ni De Leon ang kanyang sigarilyo sa ashtray at tumitig ng diretsyo sa mukha ni Rhea. Fee. Kung gusto mong mapadali ang usapan, magbayad ka na lang ng 20,000. Kung ayaw mo, di maghintay ka hanggang sa kalawangin iyang motor mo sa likod. Ang kanyang pananalita ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Tila sinusubok niya ang reaksyon ng dalagitang nasa kanyang harapan. Nagsimulang maramdaman ni Rhea na may mali. Hindi siya komportable sa kapaligiran ng silid, ngunit sinubukan niyang manatiling magalang at matatag. Tinitigan niya si De Leon ng diretsyo, pilit na kinokontrol ang sarili. Hindi pa niya alam na mula sa puntong ito, ang sitwasyon ay magbabago mula sa isang simpleng administratibong proseso tungo sa isang hidwaang mas mapanganib. Kumunot ang noo ni Rhea habang nakatitig kay De Leon. Ang kanyang boses ay patag ngunit malinaw na nagpapakita ng pagkalito. 20,000 para sa ano po, sir? Maingat niyang tanong. Tiniyak niyang hindi siya nagkamali ng dinig, ngunit mabilis na sumagot si De Leon ng walang ekspresyon. 20,000. Biglang nanlaki ang mga mata ni Rhea. 20,000. Pero bayad na po ako ng multa ayon sa batas, sabi niya, sinusubukang manatiling magalang kahit na ang kanyang boses ay nagsimula ng tumaas ng bahagya. Itinaas lamang ni De Leon ang kanyang kilay at isinandal ang kanyang malaking katawan sa upuan ng may pagwawalang bahala. Ang kanyang mga kilos ay nagpapahiwatig na sanay siyang humawak ng kontrol. Iyon ang opisyal na multa, tamad niyang sabi. Itong 20,000, ito ang panlagay. Kung ayaw mo, pwedeng mag-antay ang motor mo ng matagal sa likod. Pinaglaruan niya ang isang ballpen sa kanyang kamay, tinatapik-tapik ito sa mesa na para bang nagbababala na lahat ng desisyon ay nasa kanyang mga kamay. Kumunot ang noo ni Rhea, naguguluhan at nagagalit. Ibig niyo pong sabihin, kailangan ko pa kayong bayaran para makuha ang sarili kong motor, tanong niya ng mahina ngunit may diin. Ngumisi si De Leon. Matalino ka rin pala, ineng, sabi niya. Ganon nga. Kung gusto mong mapadali, magbayad ka. Kung hindi, okay lang sakin kahit abutin pa yan ng Pasko dyan.
Ang mga salitang iyon ay binitawan ng may mapanghamong tono na nagpangiti ng bahagya sa dalawang pulis sa sulok. Ang tensyon ay lalong tumindi. Mas hinigpitan ni Ria ang hawak sa kanyang folder, sinusubukang pigilan ang kanyang emosyon. Alam niyang nasa isang lugar siya kung saan wala siyang karapatang makipagtalo. Ngunit ang mga salita ni De Leon ay lumampas na sa hangganan. Bayad na po ako sa opisyal na resibo, sir. Wala pong batas na nagsasabing kailangan kong magbayad ng dagdag na ganyan, sabi niya sa mababang boses, ngunit may katiyakan. Biglang nawala ang ngisi ni De Leon. Ang kanyang tingin ay naging matalim. Sumandal siya paharap habang tinatapik ang mesa. Aba, nagmamarunong ka, ha? Dito, ako ang batas, sabi niya ng mahina ngunit may pagbabanta. Nagsimulang mapagtanto ni Ria na ang usapang ito ay hindi na tungkol sa papeles, kundi tungkol sa kapangyarihan na sinusubok. Huminga ng malalim si Ria, pilit na pinipigilan ang kanyang boses upang hindi tumaas. Alam niyang kaharap niya ang isang taong may kapangyarihan sa lugar na iyon. Sa isang kalmadong boses ngunit may diin, sinabi niya, paumanhin po, sir. Gusto ko lang pong dumaan sa tamang proseso, hindi po sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga salita ay magalang, ngunit ang kanyang katatagan ay malinaw. Hindi siya nanghahamon, ngunit hindi rin siya nagpapakita ng takot. Agad na naging tensyonado ang hangin sa silid. Ang dalawang pulis sa sulok ay huminto sa pagtawa at nagkatinginan, alam na ang dalagitang nasa harapan nila ay kakatanggi lamang sa isang hiling na karaniwang hindi tinatanggihan ng ibang tao. Dahan-dahang inilapag ni De Leon ang kanyang ballpen sa mesa at tinitigan si Ria ng masama. Nanliit ang kanyang mga mata at tumigas ang kanyang panga. Akala mo ba matuturuan mo ako ng batas, ha? Ang kanyang boses ay mababa ngunit mabigat na tila nagpipigil ng galit. Sumandal siya paharap, sinusubukang durugin ang sikolohiya ng dalagita gamit ang kanyang mabangis na tingin. Hindi umatras si Ria. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado kahit na ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Alam niya na kung magpapakita siya ng kahit kaunting pag-aalinlangan, sasamantalahin ng isang tulad ni De Leon ang kanyang kahinaan. Sa isang boses na nananatiling mahinahon, ngunit puno ng paninindigan, sumagot si Ria, ayoko lang po na piliting magbayad ng hindi tama, sir. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik kay De Leon sandali bago siya ngumisi. Isang ngiti na hindi kaaya-aya. Estudyante ka pa lang pero ang lakas ng loob mong magsalita tungkol sa tama at mali. Magaling, sabi niya habang tinatapik-tapik ang mesa gamit ang kanyang mga daliri. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang pagkakaupo. Tumaas ang kanyang boses. Alam mo ba na sa lugar na to, ako ang nagsasabi kung ano ang tama at mali? Tinitigan siya ni Ria ng diretsyo, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Kung tama po, igagalang ko. Pero kung mali, kailangan ko pa ring sabihing mali. Biglang tumahimik ang silid. Ang dalawang pulis sa sulok ay yumuko na lamang, nagkukunwaring hindi nakikita ang nangyayari. Matagal siyang tinitigan ni De Leon bago huminga ng malalim at padabog. Sa kanyang mukha, malinaw na naubos na ang kanyang pasensya. Hindi pa namamalayan ni Ria na ang kanyang matatag na mga salita ay nagsindi na ng apoy ng galit sa isang taong sanay na mag-utos ng walang sinumang kumukontra. Walang anumang babala, ang malaking kamay ni De Leon ay mabilis na lumipad patungo sa mukha ni Ria. Plak! Ang tunog ng sampal ay umalinggaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Napalingon ang ulo ni Ria sa gilid. Bahagyang nagulo ang kanyang buhok at agad na namula ang kanyang pisngi. Ang dalawang pulis sa sulok ay biglang natigilan, nakatingin ang hindi makapagsalita. Ang silid ay biglang napuno ng katahimikan. Tanging ang tunog ng segundero ng orasan sa dingding ang maririnig sa gitna ng maalinsangang hangin at amoy ng sigarilyo. Tumayo si De Leon mula sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay pula sa galit. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Ria na para bang gusto niya itong sakmalin. Batang to! Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa pulis, sigaw niya habang dinuduro ang dalagita. Mabigat ang kanyang paghinga na parang isang taong nasusunog sa galit. Sanay siya sa mga taong yumuyuko, hindi sa isang estudyanteng may lakas ng loob na tumanggi sa kanyang utos. Nakatayo lang si Ria sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang kamay ay kagyat na humawak sa kanyang pisngi na masakit pa rin. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit hindi dahil sa takot.
Kinagat niya ang kanyang ibabang labi ng mahigpit, pinipigilan ang emosyong malapit ng sumabog. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretsyo kay De Leon, walang bahid ng pag-atras. Lumabas ang kanyang boses, mahina ngunit matatag. Gusto ko lang po ng katarungan, sir. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpatindi sa tensyon. Humakbang si De Leon. Ang distansya nila ngayon ay kalahating metro na lamang. Katarungan, sabi niya sa mapanuyang tono. Dito, ako ang nagpapasya kung ano ang makatarungan, hindi ikaw. Ang dalawang pulis sa sulok ay nagsimulang mabalisa, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na mamagitan. Huminga lamang ng malalim si Rhea, tinitigan ang taong nasa harapan niya ng malamig na mga mata. Sa kanyang isipan, isang bagay ang nagsimulang umusbong. Hindi siya mananahimik kung magpapatuloy ang ganitong uri ng karahasan. Ang ilang mga pulis na nakaupo sa sulok ay yumuko lamang, nagkukunwaring abala sa mga dokumento sa kanilang mga kamay. Walang sinuman ang naglakas loob na tumingin o magsalita. Alam nila na si De Leon ay hindi isang taong maaaring kausapin ng mahinahon. Sinumang makialam sa kanyang mga gawain ay karaniwang napapagalitan o kaya inaililipat ng destino. Ang tensyon sa silid ay halos masasalat. Ang usok ng sigarilyo ay nakabitin pa rin sa hangin at ang mabigat na paghinga ni De Leon ay malinaw na naririnig sa gitna ng katahimikan. Lumapit si De Leon kay Rhea. Ang kanyang malaking katawan ay nagparamdam ng bigat sa espasyo sa pagitan nila. Iniyuko niya ang kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula sa mukha ng dalagita. Ang kanyang boses ay mababa, paos, ngunit puno ng diin. Kung ayaw mong magbayad, hindi ka uwi ngayon. Ang pangungusap na iyon ay hindi lamang isang banta, kundi isang pagpapakita ng kapangyarihang sanay niyang gamitin para gipitin ang iba. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumitig, na para bang ninanamnam niya ang takot na lumalabas mula sa biktima sa kanyang harapan. Tumayo ng tuwid si Rhea. Kahit na bahagya pang nanginginig ang kanyang katawan mula sa sampal kanina. Alam niyang maaaring mapahamak siya, ngunit tumanggi siyang magpakita ng takot. Hindi po ako natatakot, sir, mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit may katatagan. Ang pangungusap na iyon ay nagpatinginan sa dalawang pulis sa likod ni De Leon. Hindi sila makapaniwala na ang isang dalagitang tulad niya ay nakapagsalita pa ng ganoon kakalmado. Humalakhak si De Leon ng maikli, ang kanyang boses ay mabigat at magaspang. Hindi natatakot, ha? Ang galing din ng bibig mo, sabi niya habang malakas na hinampas ang mesa na nagpayanig sa mga folder. Akala mo ba laruan ang presintong to? Kapag sinabi kong hindi ka uwi, ibig sabihin walang sinuman ang maglalakas loob na maglabas sa'yo. Tinitigan niya si Rhea ng matalim, ngunit nanatili itong nakatayo sa kanyang pwesto. Hindi gumalaw ni isang pulgada. Ang tingin sa kanyang mga mata ay nagbago. Hindi na ito ang tingin ng isang estudyanteng natatakot, kundi ang tingin ng isang taong nagsisimulang mamulat. Hindi siya mananahimik sa harap ng inhustisya. Itinaas muli ni De Leon ang kanyang kamay, ngayon ay may mas malaking galit. Ang kanyang kilos ay mabilis at marahas, na para bang gusto niyang tapusin ang paglaban ni Rhea sa isang sampal. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang kamay sa mukha ng dalagita, mas mabilis na kumilos si Rhea. Gamit ang isang sanay na kilos, sinunggaban niya ang pulso ni De Leon at pinigilan ito ng mahigpit. Isang maliit na tunog ang narinig ng mapahinto ng kanyang hawak ang malakas na braso sa ere. Biglang tumahimik ang silid, lahat ay natigilan. Ang dalawang pulis sa sulok ay nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Gulat na gulat si De Leon. Tinitigan niya si Rhea na nanlilisik ang mga mata, naghahalo ang galit at pagtataka. Nilalabanan mo ko? Ang kanyang boses ay mabigat at puno ng puot. Ang mga ugat sa kanyang lieg ay umumbok at ang kanyang panga ay tumigas. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay, ngunit hindi binitawan ni Rhea ang pagkakahawak dito. Ang kanyang hawak ay matibay, puno ng determinasyon at matatag. Hindi ito tulad ng hawak ng isang ordinaryong estudyante. Tinitigan siya ni Rhea ng diretsyo sa mata, ang kanyang boses ay matatag at patag. Hindi po ako lumalaban, pinoprotektahan ko po ang sarili ko. Ang mga salitang iyon ay tila nagpahinto sa paggalaw ng hangin sa silid. Alam ng lahat doon na ang sitwasyong ito ay lumampas na sa ordinaryong usapin.
Wala nang kinalaman ito sa multa. Ang nangyayari ngayon ay isang banggaan sa pagitan ng katapangan at pag-aabuso sa kapangyarihan. Sa isang iglap, bahagyang ipinihit ni Rhea ang kanyang katawan, binitawan ang pagkakahawak, at nagpakawala ng isang tuwid na kanang suntok sa panga ni De Leon. Blag! Isang malakas na tunog ang umalinggaw na nagpayanig maging sa mga folder sa mesa. Ang malaking katawan ni De Leon ay napaatras ng 2 hakbang, bumangga sa upuan sa kanyang likuran. Bahagya siyang napanganga. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil hindi siya makapaniwalang sinuntok siya ng isang babaeng estudyante. Ang ilang mga pulis ay biglang napatayo mula sa kanilang mga upuan. Ang kanilang mga mukha ay namutla, hindi alam kung sino ang tutulungan. Si Rhea ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang paghinga ay regular, ang kanyang mga mata ay hindi natitinag. Ngayon, ang posisyon ng biktima at ng salarin ay tuluyan ng nagbaliktad. Nagalit ng husto si De Leon. Ang hiya at puot ay naghalo sa kanyang mukha. Sa isang magaspang na sigaw, sumugod siya kay Rhea. Nakakuyom ang kanyang malalaking kamao, sinusubukang gumanti sa suntok na katatanggap niya lang. Ngunit si Rhea ay nasa handang posisyon na. Bahagya siyang yumuko. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ng kalaban. Nang magpakawala si De Leon ng suntok patungo sa kanyang mukha, mabilis na umiwas si Rhea sa gilid. Ang kanyang mga galaw ay maliksi, sanay, at tumpak na parang isang atleta sa loob ng boxing ring. Sinubukan muling sumugod ni De Leon, ngunit gumanti na si Rhea. Isang mabilis na jab, isang kaliwang hook, at isang matulin na uppercut. Ang serye ng mga suntok na iyon ay perpektong tumama sa mukha at katawan ni De Leon. Malalakas na kalabog ang narinig, kasunod ng mabibigat na daing mula sa matipunong lalaki na nagsisimula ng mawala ng balanse. Ang malaking katawan ni De Leon ay sumuray-suray paatras, bumangga sa kahoy na mesa sa gitna ng silid. Brak! Malakas na nausog ang mesa. Nagkalat ang mga folder sa sahig. Natapon ang mainit na kape at ilang mahahalagang dokumento ang lumipad sa hangin. Ang paligid ay biglang naging magulo. Ang 2 pulis sa sulok ay napatayong natataranta. Muntik nang mabitawan ng isa sa kanila ang hawak na tasa. Sergeant De Leon, sigaw niya, ngunit walang sinumang naglakas loob na lumapit. Alam nilang wala na sa kontrol ang sitwasyon. Samantala, si Rhea ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang paghinga ay matatag at ang posisyon ng kanyang mga kamay ay nakaangat pa rin bilang depensa. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng buong pokus at kontrol sa sarili. Sinubukan ni De Leon na bumangon, ngunit nang hina ang kanyang mga tuhod. Tinitigan niya si Rhea na may mga matang namumula at hiningang hinihingal. Isang batang pulis ang bumulong na may namumutlang mukha. Diyos ko, boksingero ba yan o ano? Ang bulong na iyon ay sapat na malakas para marinig sa buong silid. Sumulyap lamang si Rhea at muling tumingin kay De Leon na nagsisimula ng manghina. Sa kanyang isipan, ayaw na niyang manakit pa, ngunit alam din niya na sa silid na ito, kung hihinto siya ng maaga, maaaring malagay sa panganib ang kanyang kaligtasan. Si De Leon ngayon ay nakahandusay na sa sahig. Ang kanyang malaking katawan ay bagsak at walang lakas. May tumutulong sariwang dugo mula sa kanyang labi na dumungis sa kulay abong baldosa sa ilalim niya. Ang kanyang paghinga ay hirap at pilit niyang iminumulat ang kanyang mga mata, ngunit malabo na ang kanyang paningin. Gusot-gusot ang kanyang uniforme at ang upuan sa likod niya ay nakatumba sa ibabaw ng mga papel na nagkalat kung saan-saan. Ilang sandali lang ang nakalipas, ang silid ay puno ng ingay ng mga suntukan, ngunit ngayon ay napalitan ito ng ganap na katahimikan. Walang gumagalaw. Lahat ng pulis doon ay nakatayo lamang na parang mga estatwa, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Si Rhea ay nanatiling nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga balikat ay marahang tumataas at bumababa, ngunit ang kanyang paghinga ay nananatiling regular. Tila isang atleta na katatapos lang ng huling round sa boxing ring. Bahagyang magulo ang kanyang buhok. Mayroong pulang marka sa kanyang pisngi mula sa sampal kanina, ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling matalim at kalmado. Yumuko siya ng bahagya, tinitigan si De Leon na nakahandusay sa kanyang harapan. Sa isang mababang tono, ngunit malinaw na narinig sa buong silid, sinabi niya, "Pambansang atleta po ako ng boxing, sir."
Pero ayoko po ng gulo, maliban na lang kung pinilit. Ang pangungusap na iyon ay umalingaw-ngao sa silid na biglang naramdamang napakalawak at walang laman. Ang dalawang pulis sa sulok ay nagkatinginan, hindi alam ang gagawin. Ang isa sa kanila ay napalunok pa ng malakas. Samantalang ang isa ay yumuko na lamang na tila takot na magtama ang kanilang mga mata. Walang sinumang naglakas loob na lumapit o magsalita. Dahan-dahang ibinaba ni Rhea ang kanyang mga kamay, binitawan ang kanyang fighting stance. Inikot niya ang kanyang mga balikat, inayos ang paghinga at umatras ng isang hakbang. Ang tunog ng kanyang sapatos ay malinaw na narinig sa gitna ng katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon pa rin sa kanya. Sa dalagitang nakaunipormeng puti at asul na nagpatumba sa isang malaking pulis gamit lamang ang kanyang mga kamay. Walang sinumang nangahas na magsalita dahil alam ng lahat na kung magsasalita sila, iisa lang ang maaaring sabihin. Kakatapos lang talunin ni Sergeant De Leon ng katapangan ng isang estudyante. Ilang minuto ang lumipas, ngunit walang sinuman sa silid na iyon ang naglakas loob na magsalita. Ang langit-ngit ng electric fan sa kisam ang pinakamalinaw na tunog sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Si De Leon ay nanatiling nakahiga sa sahig, sinusubukang huminga habang tinitiis ang sakit. Samantala, si Rhea ay tahimik na nakatayo, nakatingin ng diretso sa unahan, tinitiyak na mananatili siyang kalmado. Ang dalawang pulis sa sulok ay malalim na nakayuko, na para bang umaasang hindi titingin sa kanila ang dalagita. Ang sitwasyon ay lubos na kakatwa. Isang estudyante sa high school ang kakatapos lang magapi ang isang miyembro ng pulisya. At alam ng lahat sa loob ng silid na nasaksihan nila ang isang bagay na hindi dapat nangyayari sa isang opisyal na tanggapan ng mga tagapagpatupad ng batas. Isa sa mga batang pulis ang sa wakas ay naglakas loob na magsalita. Ang kanyang boses ay mahina at nag-aalangan. "Ma'am. Rhea, ako na po ang tutulong sa pag-asikaso ng motor niyo mamaya," sabi niya, sinusubukang maging palakaibigan, ngunit halatang kinakabahan. Tinitigan siya ng ilan sa kanyang mga kasamahan, sinisinyasan siyang manahimik. Ngunit huli na, nasabi na niya ang mga salita. Sumulyap si Rhea, ang kanyang tingin ay malamig ngunit hindi galit. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado at matatag. "Salamat po, sir. Pero hindi po ako humihingi ng tulong," sabi niya habang pinupulot ang kanyang asul na folder mula sa sahig. Dahan-dahan niyang pinagpagan ang alikabok sa takip nito, at idinagdag, "Hinihiling ko lang po ang katarungan." Ang pangungusap na iyon ay muling nagpatahimik sa silid. Walang sinumang naglakas loob na salubungin ang kanyang mga mata. Maging ang batang pulis na nagsalita kanina ay yumuko na lamang ng malalim, nahihiya sa sarili niyang mga sinabi. Nang walang karagdagang salita, naglakad si Rhea patungo sa pinto. Ang tunog ng kanyang mga sapatos ay malinaw na narinig sa sahig na puno ng mga papel at natapong kape. Bawat hakbang niya ay tila nagdidiin sa kahihiyang ngayon ay nakabitin sa hangin. Pagdating niya sa harap ng pinto, huminto siya sandali at sinulyapan ang silid. Si De Leon na nakahandusay, ang mesang magulo, at ang mga pulis na hindi makatingin ng diretsyo. Nang walang sinasabi, binuksan ni Rhea ang pinto at nilisan ang silid, dala ang isang kapanatagan at katapangang wala sa sinuman sa loob. Ang silid ay nanatiling tahimik, puno ng hiya at takot na hindi maitatago. Ilang minuto matapos lumabas si Rhea sa silid, nagkagulo ang sitwasyon sa presinto. Isa sa mga miyembrong nakasaksi sa pangyayari ay agad na nagulat na may namumutlang mukha. Ang balitang isang estudyante ang nagpatumba sa isang kasamahan nila ay mabilis na kumalat sa ibaba. Sa maikling panahon, ang ulat ay nakarating sa pandinig ng hepe ng presinto, si Police Colonel Ramirez. Agad siyang lumabas sa kanyang opisina na may seryosong ekspresyon at mabilis na mga hakbang. Lahat ng sangkot, ipatawag sa opisina ko ngayon din. Ang kanyang utos ay malakas na nagpanginig sa lahat ng nasa pasilyo. Nang magtipon na ang lahat, tumayo si Colonel Ramirez sa harap ng kanyang mesa na may matigas na mukha. "Kunin niyo ang kiki footage ngayon din." Ang kanyang boses ay malakas at matalim. Isang miyembro ang nagmamadaling lumabas para kumuha ng kopya ng recording mula sa control room. Makalipas ang ilang minuto, ipinakita ang video ng pangyayari. Lahat ng nasa silid ay natahimik, malinaw na nakikita kung paano unang sinampal ni De Leon si Rhea at muling sinubukang sumugod bago ipinagtanggol ng dalagita ang sarili.
Matagal na tinitigan ni Colonel Ramirez ang screen. Tumigas ang kanyang panga at huminga siya ng malalim. Hindi nagtagal, ipinatawag si Ria para magbigay ng opisyal na salaysay. Pumasok siya ng may mahinahong mga hakbang, suot pa rin ang kanyang unipormeng bahagyang gusot. Umupo siya sa harap ng mga investigador. Ang kanyang boses ay matatag kahit na mabigat ang sitwasyon. Inatake po ako una, sir. Pinrotektahan ko lang po ang sarili ko, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga salita ay maikli, ngunit bawat isa ay malinaw at kapanipaniwala. Walang pagmamalabis o gawa-gawang dahilan. Sinabi niya lamang kung ano talaga ang nangyari. Tinitigan siya ni Colonel Ramirez ng ilang segundo at marahang tumango. Huwag kang mag-alala, iimbestigahan ang lahat, sabi niya sa mas malumanay ngunit matatag na tono. Pagkatapos ay lumingon siya sa miyembro sa kanyang tabi. Siguraduhin ninyong lahat ng ebidensya ay makuha. Ayokong pagtakpan ang insidenteng ito. Mabilis na tumango ang mga miyembro habang si Ria ay nakaupo lamang ng tahimik, nakatingin sa unahan. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang laban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sa loob ng boxing ring, kundi sa isang silid kung saan ang hustisya ay dapat manaig. Hindi nagtagal ay lumabas ang balita mula sa mga pader ng presinto. Isa sa mga batang pulis, na hindi sang-ayon sa ginawa ni De Leon, ang lihim na kumopya ng footage at ipinasa ito sa isang lokal na blogger. Sa loob lamang ng ilang oras, ang 1 minutong video clip ay kumalat na sa social media. Sa recording, malinaw na nakikita si De Leon na unang sumampal kay Ria, at muling sumusugod bago ito sinalag ng dalagita at pinabagsak ng sunod-sunod na mabilis na suntok. Ang mukha ni De Leon na nakahando sa isasahig ay naging malinaw na ebidensya ng pang-aabusong bumaliktad. Ang hashtag na Justice for Ria ay agad na naging numero 1 sa trending topics sa iba't ibang platform. Libo-libong komento ang lumabas. Karamihan ay pumupuri sa katapangan ni Ria. Astig. High school student, nilabanan ang cotton cop, sulat ng isang netizen. Kung lahat sana katulad ni Ria, hindi na abusuhin ang ordinaryong Pilipino, komento ng isa pa. Ilang malalaking news outlets din ang nagsimulang magulat sa kaso, humihingi ng opisyal na paliwanag mula sa kapulisan. Mabilis na tumindi ang panggigipit ng publiko at ang presinto kung saan nangyari ang insidente ay naging sentro ng atensyon. Sa kabilang dako, si De Leon ay dinala sa Internal Affairs Service na bugbog sarado. Ang kanyang mukha ay may pasa, putok ang labi, at gusot-gusot ang uniforme. Nakayuko siya, sinusubukang itago ang kanyang mukha sa mga kamera ng mga reporter na nagsisimula ng dumating sa labas ng presinto. 2 pulis ang umalalay sa kanya, papasok sa silid ng investigasyon ng walang imik. Samantala, ilang mga opisyal ang paulit-ulit na pinapanood ang recording, tinitiyak na lahat ng ebidensya ay tugma sa ulat ni Ria. Patuloy na nanggipit ang publiko sa social media, hinihiling na walang maganap na manipulasyon sa proseso ng investigasyon. Ang pangalan ni Ria ay patuloy na binabanggit bilang simbolo ng katapangan at paninindigan sa gitna ng hindi pantay na kapangyarihan. Marami ang hindi makapaniwala na ang isang estudyante sa high school ay kayang tumayo laban sa isang pulis na mas malakas at makapangyarihan. Ngunit ngayon, lahat ay nabunyag na. Wala nang lugar para magtago si De Leon sa likod ng kanyang uniforme. Kinabukasan ng umaga, ang harap ng presinto ng pulisya ay napuno ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang media outlets. Mga kamera, mikropono, at nakakasilaw na ilaw ang nakahanay sa harap ng isang podyum. Sa wakas ay nagsagawa ng opisyal na press conference ang kapulisan upang tugunan ang kaso na naging pambansang usapin na. Sa gitna ng mga tao, lumitaw si Colonel Ramirez na may seryosong mukha at matatag na mga hakbang. Tumayo siya sa harap ng logo ng institusyon at tumingin ng diretso sa mga kamera. Ang tensyon sa paligid ay ramdam na ramdam. Naghihintay ang publiko ng isang malinaw na sagot sa nakakahiyang insidente na ang video ay napanood na ng milyon-milyong tao magdamag. Sa isang matatag na boses, binuksan ni Colonel Ramirez ang pahayag. Humihingi kami ng paumanhin sa publiko para sa hindi nararapat na ikinilos ng isa sa aming mga miyembro, si Police Staff Sergeant Pedro De Leon, sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Tinitiyak namin na ang kasong ito ay hahawakan ng may profesionalismo at transparency.
Walang sinuman ang mas mataas sa batas sa institusyong ito. Ang kanyang mga salita ay binitawan ng walang ngiti, nagpapakita ng kaseryosohan ng institusyon sa pagtugon sa panggigipit ng publiko. Sa kanyang likuran, ilang mga opisyal ang nakayuko, alam na ang kanilang reputasyon ay nakataya rin. Nagpatuloy si Colonel Ramirez, ang kanyang tono ay bahagyang lumambot, ngunit nanatiling formal. Nagbibigay din kami ng pagkilala sa katapangan ni Gih. Maria Clara Santos sa pagtatanggol sa kanyang sarili mula sa karahasan, sabi niya. Ang katapangang iyon ay isang halimbawa ng paninindigan na dapat tularan ng sinuman kapag nahaharap sa hindi makatarungang pagtrato. Ang pahayag na iyon ay nagpatahimik sa press conference ng ilang segundo bago muling umalinggaw ang tunog ng mga kamera at flash. Hindi nagtagal, ang balita tungkol sa opisyal na paglilinaw ng kapulisan ay kumalat sa telebisyon, mga news portal at social media. Naglabasan ang mga headline. Humingi ng tawad, nangako ng transparency sa kaso ni Ria. Hepe ng pulisya, inamin ang pagkakamali ng pulis, Ria, umani ng suporta mula sa publiko. Nagbago ang reaksyon ng mga tao, ang galit ay nagsimulang humupa. Napalitan nito ng respeto sa katapangan ni Ria at sa matatag na paninindigan ng kapulisan sa paghawak sa kaso. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng publiko na pinakinggan ang kanilang boses at ang katarungan ay tila may malinaw na direksyon. Ang resulta ng opisyal na investigasyon ay lumabas makalipas ang ilang araw. Mula sa ulat ng Internal Investigation Team, natuklasan na si De Leon ay hindi lamang nagkasala ng karahasan laban sa isang sibilyan, kundi napatunayan ding paulit-ulit na siyang nangikil sa ilang mga mamamayan sa mga katulad na kaso. Ilang mga biktima noon ang kusang lumapit para magbigay ng testimonya matapos mag-viral ang video ni Ria. Dahil sa mga katotohanan ito, hindi na maaaring pagtakpan ang sitwasyon. Agad na nilagdaan ni Colonel Ramirez ang isang desisyon, si Police Staff Sergeant De Leon ay sinuspinde sa kanyang tungkulin, ikinulong sa selda ng presinto, at naghihintay ng etikal na paglilitis at kasong kriminal. Muling nag-ingay ang media sa bagong development na ito. Ang larawan ni De Leon na dinadala ng mga taga-internal affairs na nakaposas ay kumalat sa iba't ibang news channels. Itinuring ng publiko ang desisyon bilang isang matatag at makatarungang hakbang. Sa kabilang banda, muling ipinatawag si Ria sa presinto. Ngayong pagkakataon, para magbigay ng karagdagang salaysay at pumirma sa huling ulat. Dumating siya ng may kapayapaan, suot pa rin ang kanyang uniforme, kasama ang kanyang guro bilang chaperone. Ang silid kung saan siya sinampal noon ay tila nagbago na, mas tahimik, mas maayos, at sa pagkakataong ito, lahat ng mga mata ay tumitingin sa kanya ng may respeto, hindi pang mamaliit. Nang hilingin siyang magbigay ng huling pahayag, tinitigan ni Ria ng diretso ang investigador. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw, walang bahid ng panginginig. Hindi ko po layunin na ipahiya ang sinuman, sir. Gusto ko lang pong malaman ng lahat na hindi dapat matalo ang katotohanan. Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit sapat na para muling patahimikin ang silid. Ilang mga miyembrong nakarinig ay yumuko na lamang, batid na tama ang sinabi ng dalagita. Matapos pumirma, tumayo si Ria at magalang na nagpaalam. Walang palakpakan, walang hiyawan. Ngunit ang tingin ng lahat na sumunod sa kanyang mga hakbang palabas ng silid ay puno ng paggalang. Hindi lamang siya isang estudyanteng lumaban sa isang abusadong pulis, kundi isang simbolo na ang katapangan at katapatan ay maaari pa ring manindigan sa gitna ng isang sistemang madalas na nang-aapi sa mga mahihina. Ilang araw ang lumipas, iba na ang pakiramdam sa paaralan ni Ria. Pagpasok niya sa pangunahing gate, ang karaniwang maingay na paligid ay panandali ang natahimik, bago sinundan ng masigabong palakpakan mula sa kanyang mga kaklase. Ang ilan ay tumakbo para salubungin siya, habang ang iba ay ngumiti lamang at tumingin ng may paghanga. Alam na nilang lahat ang viral na kwento tungkol sa kung paano tumayo ang isang ordinaryong estudyante laban sa inhustisya at pinaluhod ang isang abusadong pulis sa harap ng katotohanan. Bahagyang yumuko si Ria, nahihiya sa atensyon, ngunit may ibang uri ng kapayapaan sa kanyang mukha. Pinagdaanan niya ang isang bagay na mas mabigat pa kaysa sa anumang pagsusulit sa paaralan. Lumapit ang kanyang guidance counselor, marahang tinapik ang kanyang balikat. Ang boses nito ay mahina ngunit puno ng kahulugan. Napakagaling ng ginawa mo, Ria.
Ipinagmamalaki ka namin, sabi nito habang tinititigan ang kanyang estudyante ng may taos pusong respeto. Ilang mga guro na nakatayo sa malayo ay tumango rin na para bang nagbibigay ng pagkilala ng walang salita. Ngumiti lamang si Rhea ng bahagya, ang kanyang mga mata ay bahagyang nagluha, ngunit hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Naramdaman niyang hindi na sayang ang kanyang pakikipaglaban. Salamat po, ma'am, mahina niyang sagot. Gusto ko lang pong malaman ng ibang mga babae na ang pananahimik ay hindi isang pagpipilian. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa kanyang guro sandali bago ito marahang tumango. Sa kanilang paligid, ilang mga babaeng estudyante ang nagkatinginan. Malinaw na na-inspire sila sa kanilang narinig. Sa kanilang mga mata, si Rhea ay hindi na lamang isang ordinaryong kaklase, kundi isang buhay na halimbawa na ang katapangan ay hindi laging nagmumula sa mga matatanda at ang paglaban ay hindi palaging tungkol sa karahasan, kundi tungkol sa pagtatanggol sa dignidad at katotohanan. Nang araw na iyon, pumasok si Rhea sa kanyang silid-aralan ng may magaan na mga hakbang. Isang maliit na hiyawan ang narinig mula sa likuran, sinundan ng isang mainit na tawanan na nagpagaan sa kapaligiran. Kahit na nagbago na ang kanyang buhay, si Rhea ay nanatiling siya. Simple, tahimik, ngunit ngayon ay may dalang-dangal na siya mismo ang nagpanumbalik. Sa labas, maaaring pinag-uusapan pa rin ng mundo ang kanyang kaso, ngunit sa paaralang ito, malinaw na ang lahat. Ang katapangan ni Rhea ay nagturo sa marami kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging makatarungan at matapang. Nang hapong iyon, nagsimulang magbago ang kulay ng langit. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga gusali ng lungsod, nagkakalat ng kulay kahel na liwanag sa harap ng presinto ng pulisya na ngayon ay mas tahimik na kaysa sa mga nakaraang araw. Doon, ilang mga media van ang nakaparada. Ang mga reporter mula sa iba't ibang istasyon ng telebisyon ay naghihintay mula patanghali, umaasang makausap ng personal ang dalagitang ang kwento ay yumanig sa publiko. Rhea. Paglabas niya sa pangunahing pinto, lahat ng kamera ay agad na tumutok sa kanya. Kahit na napapaligiran ng maraming tao, ang kanyang mga hakbang ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mukha ay walang pag-aalinlangan. Isang reporter ang unang lumapit, hawak ang mikropono habang mabilis na nagsasalita. Rhea, ano ang mensahe mo para sa lahat pagkatapos ng pangyayaring ito? Ang kanyang boses ay malinaw na narinig sa gitna ng mga tao. Ilang mga kamera ang agad na lumapit, nire-record ang bawat segundo ng sandaling iyon. Huminto si Rhea sandali, tumingin ng diretso sa lente ng kamera sa kanyang harapan. Ang hangin ng hapon ay mabigat, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon, nagpapakita ng isang paninindigang hindi matitinan. Sa isang kalmadong boses ngunit puno ng diin, sumagot si Rhea, isa lang po ang mensahe ko. Huminto siya sandali, hinayaang bigyang pansin ng lahat ang bawat salitang lalabas mula sa kanya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, huwag na huwag kayong magkakamali ng pipiliing biktima. Ang pangungusap ay maikli, ngunit ang kanyang boses ay sapat na malakas upang tumagos sa ingay sa paligid. Ilang mga reporter ang natigilan. Pagkatapos ay sabay-sabay na umingay ang mga kamera, nire-record ang mga salitang malapit ng maging headline sa iba't ibang media. Matapos itong sabihin, bahagyang yumuko si Rhea at naglakad palayo sa mga tao. Sa kanyang likuran, ang presinto ay tila tahimik, salungat sa liwanag ng mga kamera na nire-record pa rin ang kanyang likod habang papalayo. Hindi na siya mukhang isang ordinaryong estudyante, kundi isang simbolo ng katapangan at katarungang hindi kayang durugin ng kapangyarihan. Sa papadilim na liwanag ng takip-silim, ang mga hakbang ni Rhea ay lalong lumayo, iniiwan ang kanyang huling mensahe na umalingaw-ngao sa isipan